Magandang hapon sa ating lahat. Tuloy pa rin tayo sa ating pagdiriwang ng buwan ng pag-ibig. Noong una nating episode para sa Pebrero, pinag-usapan ang patungkol sa Down syndrome. Noong nakaraan, pinag-usapan din ang tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahal ng mga magulang sa kanilang anak na may kapansanan. Dahil noong nakaraang Miyerkules, ano nga, Doc Gina? Noong nakaraang Miyerkules, di ba? Ating ipinagdiwang ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day, Pero eksakto. maliban sa Valentine's Day, naging tugma din, yung Ash Wednesday. Yeah. Pero yung tema ng dalawang pagdiriwang ay ang pagmamahal. Ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Mga kainklinasyon, sa hapong ito, pag-usapan natin ang isang mahalagang gawain para sa mga tao at pamilya na may intellectual disability. Mahalaga ito at first time natin na magkaroon ng special guest na magsasalita patungkol sa kanilang samahan at patungkol sa intellectual disability. So samahan kami sa isang oras na pagkwentuhan kasama yung aming guest at siyempre ang mga kasamahan namin dito sa inklinasyon. Si Doc Jane Manalaysay, yung ating co-host, si Teacher Aisel, si JN, si Ina, at iba pang kasama namin. Dito lang sa inklinasyon. So Doc Gina, pa-introduce na ang ating mahalagang panauhin sa hapong ito. Ay, nako, very privileged to introduce po. Bago po lahat is, I wanted to greet you. Happy Valentine's and magandang hapon po sa ating lahat na mga ka-inklinasyon. To start with, ang ating pong guest ay si Teacher Alfonsus Castro de Alban. Siya po ay Director for Local and International Advocacy, Philippine Association for Intellectual Disabilities. Ang ating panauhin ay dalawa po ang natapos at parehong may PRC license bilang isang electronic. Yes, Karanil. Isang electronic engineer at isa ay bilang teacher, kaya siya ay isang educator, teacher mentor, school administrator, at isang inclusion advocate. Yon ang gusto kong palawigin pa, Karanil. Pero mas prefer niya, eto napaka-humble ng ating guest, mas prefer niya na tawagin siya as simple as Teacher Al. Kasi daw, mas yun ang kanyang inclination na ginagawa for years. At siya din po ay isang licensed Class B radio operator. O di ba naman talagang achiever ang ating guest. Mga ka-inklinasyon, let's welcome po Teacher Al. Good afternoon, sir. Magandang hapon, Teacher Al. Good afternoon, Doktora. Ano ang ating mga viewers, Teacher Al? Yes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa pagbibigay ng pagpapahalaga. Ako po ay bago lamang sa aming organization. I was just elected and appointed nung late nung January. Kaya natutuwa ako dahil yung pagpapahalaga ba na binibigay ninyo at ang pagbigay ninyo ng oras para makapagbigay kami ng or makapag-raise ng awareness, especially kapag ang pinag-uusapan ay ang mga persons with intellectual disabilities. Thank you very much for this. Yeah, thank you then, Teacher Al, for gracing our episode this afternoon, Medyo matagal-tagal na rin kami magkakilala ni Teacher Al. Kaya nga,
gusto ko rin malaman no ng ating mga viewers, Teacher Al, no? Paano ka ba no nagsimula dito sa PAPID kasi alam ko lang no, medyo may mga young at hearts nyo, karamihan mga kasama mo diyan. Ikaw naman na very very young at hearts, paano ka dito napasama no kasama na si Teacher Kim? Pakikwento naman sa ating mga viewers. Tama, sir, no? Ang PAFID, formerly known as PAR, was established 1973. Mostly, ang bumubuo nito ay nasa Education Department, no, sa mga dating former undersecretary ng Department of Education. Yung asawa ko naman bilang special ed teacher ay mentor ang mga founders ng PAFID. So, nung bumalik kami, nag-start kami dito sa school at pumasok uli siya sa postgrad, nagkaroon uli ng link mula din sa mga former professors niya. So, natututo kami kapag sumasama kami dun sa group. At saka syempre, Sir Anil, malapit ang puso namin sa mga persons with disabilities. And kami mismo ni Kim, lalo na sa mga may intellectual disabilities, dahil kung titingnan natin, marginalized ang mga persons with disabilities, and among dun sa marginalized na yon, sa aming paningin or sa aming pakiramdam ay yung mga may intellectual disabilities ang marginalized dun sa marginalized. So kaya malapit ang loob namin sa PAFID at gusto namin na palawakin ang organization hindi lamang dito sa Manila kasi usually most of our members are coming from NCR. So ngayon, yun yung parang pinapalawak namin, gusto namin gawing itong nationwide dahil alam mo Sir Anil, from Region 1 to Region 12 hanggang sa BARM, nakakapunta kami ni Teacher Kim, and dun mo talaga makikita yung tunay na paghihirap ng mga may intellectual disabilities, no? Dito sa atin sa urban area, medyo na bibigyan pa sila ng support, especially coming from the private sector at saka sa government. Pero yung mga liblib ba na lugar, meron pa kasing mga uninformed and misinformed, no? So hindi nila alam how to address yung issues with persons with intellectual disabilities. So doon tayo ngayon pumapasok. Gusto natin magkaroon ng mas malawak na awareness, mabigyan ng tamang kaalaman yung ating mga kababayan patungkol sa ating mga kapatid na may intellectual disabilities. Actually, no, mga viewers natin, no, napaka-humble no ng mag-asawang ito, no? Hindi pa niya binanggit na galing sila, no, nagtrabaho sila sa abroad. Pero pinili nila na bumalik dito sa Pilipinas para maglingkod, no, sa sektor ng persons with intellectual disabilities, no. At silang dalawa, meron din silang isang paaralan na nagbibigay ng serbisyo. Yun nga, para sa learners with intellectual disabilities. At si Al at saka si Teacher Kim, no, ay nagbibigay din, no, ng consultancy services, no, para mapaunlad ang pagpapatakbo ng iba't ibang, no, centers, no, providing services for children with intellectual disabilities. So, okay na ba 'yon, Teacher Al? Parang nagdagdag pa ako, no, sa inyong kwalifikasyon, no. Doc China, may itatanong ka ba kay Teacher Al? Naka-mute ka, Doc China. Sorry. Ito pong linggo na to ay, di ba, meron tayong proclamation, 1385. And it was done noong 1975 pa. Ngayon, nakasulat Doc dito, China, isa siya sa mga pinakamatanda no, na proclamation. Imagine, 1975 pa, kapanahunan pa ni dating President Ferdinand Marcos. Diba? Yes. Kaya ang gusto kong itanong kay Teacher Al is, nakalagay pa kasi dito sa Proclamation 1385
1975 yung salitang Retarded Children's Week. So ano na po ba ang ating pananaw dito? Yung pong word na gano'n yung mentally retarded or yung retarded weak, syempre gusto po natin palitan yan dahil sa ngayon, although ginagamit pa siya ng mga sa clinical na side, especially sa academe, sa society, doktora, hindi na siya akma or yung tinatawag na politically incorrect na siya. Dahil siguro dahil nung mga nakaraang panahon, ginagamit ito sa pangungutya or yung kapag halimbawang merong isang tao na gusto nilang inaasar or gusto nilang i-degrade, ginagamit nila itong salitang ito. So I think right now meron pa rin tayong mga nariringgan and we try as much as possible to inform them, correct them that hindi na tama na gamitin lalo na sa katatawanan. Maganda na sinabi niyo yon, doktora, kasi 'di ba meron tayong mga kababayan na hindi aware na meron tayong batas yung 9442 which is amended dun sa previous na Magna Carta for persons with disabilities, yung tinatawag na vilification. Yes. Alam mo, doktora, na ano ako diyan kasi ang penalty sa mag-vilify kapag napatunayan ng korte ay mas mahal pa kaysa sa nang snatch ng bag, umaabot ito na hanggang 100,000 or 2 years sa unang or both, no? So siguro hindi pa lamang aware ang iba kaya patuloy pa rin sila na ginagamit sa katatawanan ang mga kababayan natin na may disabilities, pero kung titingnan natin ayon sa batas, pwede naman silang dumulog para humingi ng tulong para matanggal talaga to sa society dahil maling-mali yung ganito na ginagamit natin sila sa katatawanan or sa pangungutya, doktora. Karanil, Teacher Al, gusto ko lang dugtungan yon. May plano ba ang PAFID kung para mapalitan natin tong proclamation kasi 'di ba parang sort of obsolete na siya eh. Tama, doktora. Actually, kaninang umaga lamang ay nagkaroon kami ng partnership with the National Council on Disability Affairs. Kasi sila yung ahensya ng gobyerno na gumagawa ng mga pamantayan at polisiya, no, para sa ating mga kababayan na merong disabilities, and they are in a better position, mas maririnig, kumbaga parang sila yung ating loudspeaker kung halimbawang dudulog tayo sa kanila, no. So yes, tama po. Kailangan pong mapalitan yan. It's really a very old proclamation. At the same time, hindi lamang yung wordings, doktora. Alam nyo, doktora, everybody is talking about inclusion, but they are using the word inclusion just for what it is, just a word. Walang participation. So, yun yung gusto namin na ipasok ba na magkaroon tayo ng everybody should be participating when it comes to inclusion. Hindi yung sinasabi lang natin na inclusive kami, itong product namin ito is inclusive in nature, parang ganun. Pero kung titingnan naman natin, in actuality sa ating daily lives, no? Dapat kasi inclusion should be part of our lives. Para hindi siya parang word lamang. So, yun yung gusto natin na baguhin. Of course, doktora, mahirap ito, unti-unti, pero sa tulong din ng mga katulad ng grupo po ninyo, ng platform ninyo, makakakuha tayo siguro ng awareness, makakakuha tayo ng suporta para mas mapabilis natin yung hangarin natin na completely matanggal ito. Yes, doktora, tama po. So in relation doon, Al, in relation doon sa sinabi ni Doktora, kasi ang pagkaalam ko, dati kasi yung tawag ay Philippine Association of the Retarded. So ngayon, ano na yung tawag sa inyong organization, Al, at paano kayo nag-transition? Ano yung mga kadahilanan bakit nag-transition kayo sa inyong bagong pangalan? Kung titingnan natin, ang iba, Sir Anil, would say na pangalan lamang, words lamang. Pero minsan, di ba nga, may kasabihan po tayo na words
hurts, no? Nakakasakit ang salita. And at the same time, yung association hindi lamang dun sa wording but nag-change din. Kung mapapansin ninyo, nakalagay ang pangalan ng grupo natin ay Philippine Association for Intellectual Disabilities. Kasi po, ang mga majority ng ating mga kababayan na may intellectual disabilities, they cannot defend themselves. Yeah. Ano po? Yeah. Usually mababa yung kanilang functioning, no, yung cognitive functions nila. Yung self-care nga medyo hirap sila, lalo na kapag halimbawa yung mga profound or severe. So tayo ngayon ang parang tumatayo na gusto nating bigyan sila, i-empower sila, tulungan sila. So hindi lamang dun sa word nagpalit, kung hindi pati yung action na kailangan ay mabigyan sila ng boses, mabigyan sila ng lakas para they can stand for themselves or they can advocate for themselves. So also sa ngayon no, sino-sino no yung mga board of trustees ng ng PAFID no? Meron ba kayong executive committee members no? May mga tulad mo, 'di ba? Ikaw yung head ng advocacy networking. Gusto rin natin malaman no at malaman ng ating mga viewers, sino-sino ba yung nasa likod ng PAFID ngayon? While most of the directors, we deeply mourn yung nawala si Dr. Apuada noon sometime December. Pero sa ngayon, patuloy pa rin naman yung suporta. Si dating Councilor George Banal ang aming tumatayong presidente. Ano po? Of course, nandiyan din si Sir George pala ang tumatayong presidente ngayon. Kilalang kilala yan no, sa sektor ng mga elderly. Opo, ano rin siya no, sa senior, ano po, opo, ma-active din po siya dun sa sangay ng lipunan ng yung mga ating mga senior citizens. Nandiyan din po si Dr. Insyong, sina Dr. Quijano. Of course, my wife, siya ngayon yung tumatayo na Director for Membership and Finance kasi gusto natin magkaroon ng mas malawak na gusto natin gawing national level ang PAFID para mas malawak yung ating matutugunan. Hindi lang naman dito sa Metro Manila. Alam mo Sir Ranil, nakita ko ang data, majority ng mayroong intellectual disabilities is from Region 4A and NCR. Hindi naman ibig sabihin nun na nandito yung center nila, hindi. It's only because ito pa lang yung mga recorded. So, in totality, sa data sa ngayon is about 94,000. But we believe dahil sa pag-iikot namin, it's more than that. No, kasi ngayon pa lang talaga nagkakaroon sila ng ID. Ngayon pa lang sila nagkakaroon ng data gathering sa mga liblib na lugar. So, yun yung gusto natin paritingin, Sir Ranil, kaya gusto natin na ang membership natin ay hindi lamang dito sa nakasentro sa NCR, kasi marami pa tayong kailangan tulungan. Sa Region 1 na lang, malapit na sa NCR yan, pero ang dami pang hindi nakakatanggap ng tulong or ng mga benefits coming from the government. No? So we are spreading awareness, simply unti-unti. Sabi ko nga, palagi namin sinasabi sa mga coordinators namin, unti-unti lamang, pero sana Sir Ranil, katulad nitong programa ninyo ma-reach natin sila para magkaroon ng awareness, at the same time maano natin yung achievable, yung minimithi natin na sana maging advocate sila ng kaya nila na tumayo sa sarili nilang mga paa, ika nga. Karanil? Si Doc Yeah. Gina. Yeah, Go. Karanil, anuhin ko lang yan, follow up ko lang. Medyo na tawag dito. Kasi di ba we already have PDAW Teacher Al? So, Yes, Tora. Hindi pa ba sila ganun ka-aware? Malaki pa ba ang kulang na nagagawa ng ating mga PDAW offices sa entire nation? In my personal capacity, Doktora, siguro dahil itong
ang ang coverage ng PIDAW is actually under the local government units, ano po, and sometimes the ones appointed doon sa lugar maaaring hindi nabigyan ng training, or usually kasi isa lang yung manggagaling, isa lang yung pinapapunta nila sa mga training, tapos ida-download niya or ita-transfer niya, and sometimes there are miscommunication dun sa pag-explain kung how they work or ano ba yung function nila. Kaya minsan katulad nung pinuntahan namin na isang LGU, maganda yung practice nila. Alam ng PIDAW, they are very well informed. Tapos lahat ng mga attached agencies are alam nila kung saan sila sasangguni kung sakali. So main focus of PAFID is not only on the private sector, but on the government sector as well, to spread awareness, to give them support. Doktora, sa Monday, PAFID will provide support services. Parang hindi naman siya capacity building dahil masyadong maikli yung oras namin for that. Pero yung a-attend ang PIDAW ng isang municipality dito sa Rizal upang bigyan namin sila ng mga tama yung sinabi niyo, Doktore. Sometimes kahit nasabihin mo na under pa sila ng PIDAW, hindi nila alam gamitin yung mga termino. Gumagamit pa din sila ng mga abbreviated forms, or gumagamit pa din sila ng mga forms na politically incorrect. And siguro, Doktora, sa pamamagitan ng PAFID, ng ang organisasyon natin, mas magiging aware sila, or ako kasi, Doktora, I am direct in always telling people, or frank, nasasabihin ko na, wag mong yan, pwede kang kasuhan. No? So, sometimes, ginagawa nilang biro, no? Yung merong naglalakad, tapos sasabihin, uy, wag kang dumaan dyan kasi lubak-lubak yan, yung kapag naglalakad yung may kapansanan, no? So, ako, I always call their attention. Kung minsan sasabihin sa akin nung kasama ko, ano ka ba, mapapaaway ka din sa ginagawa mo. Pero kasi, if we do not do our part, lalaki yun Lalaki at lalaki yun. So, siguro, Doktora, it's a personal thing na parang dream ba tayo sa na kailangan talaga may pagbabago. Hindi lang sa pribadong sektor, kundi pati sa government. Yeah, I got the word. I am surprised, Ranil. Thank you. Yeah, sa pag-iikot mo, Al, no, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, no, nung nakausap mo yung mga magulang, no, at saka mga pamilya, no, na may anak na may intellectual disability, no, ano ang nasagap mo na mga pangunahing mga issues in concerns nila, Al? Wala. Yun. I'm so alam niyo po kasi, Sir Ranil, kahit na hindi sila magsalita, makikita mo kung gaano ang hirap ng pamilya. Hindi lang makikita, Sir Ranil, maaamoy mo ang paghihirap nila. Kasi nga itong mga taong may intellectual disability, sometimes wala talaga silang self-care skills, and sometimes yung pamilya nakasanayan na lang nila yung amoy ng tao na parang hinahayaan na lamang nila, na dumadating sa punto na nagiging sugat na ito, so nagkakaroon na ng mas malalim na problema. So doon ako driven, Sir Ranil, kasi sa tingin ko kapag nag-spread tayo or nag-raise tayo ng awareness and we have collaboration, hindi lamang sa government, sa mga grupo, kundi mismo dun sa mga sektor na sa tingin natin ay kailangan talaga nila. Sa tingin ko naman magkakaroon tayo ng mas maraming kaalaman. Sa bawat punta natin, Sir Ranil, sa bawat region, iba-iba ang issues nila. Meron dyan, ang issue is about yung hindi sila nabibigyan ng tamang benepisyo.
Yung iba naman dyan, dahil sa liblib na lugar, binibigyan sila ng discount dun paggamit nila ng kanilang persons with disability card. Pero ang binibigay lamang na discount ay yung extra rice lang, hindi yung buong meal ng tao. So, yung pati yung sinasabi nila na ang pwede lang daw i-discount ay ang bigas at ay ang gatas at ang asukal ay hindi. So maraming misinformation, maraming mga hindi pa nila naiintindihan na mga benepisyo na natatanggal sa kanila kasi nga ang lipunan mismo ang nagpapahirap sa kanila. Alam niyo yon, wala silang alam, nahihirapan sila. Tapos ginagamit ng ibang tao yung disadvantage na yon against them. So mahirap na yung kalagayan nila ngayon, Sir Ranil. It's too long of a list kung ikikwento ko, pero siguro naman pag sinabi ko na hindi nila kailangan magsalita, makikita mo, maaamoy mo, maiintindihan nyo kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng mga may intellectual disabilities sa mga malalayong lugar. Ano po? Doc Yes, Gina, Karen. may dagdagan na tanong kay Al. Madalas po kasi Teacher Al, bumababa din tayo sa iba't ibang lugar. And then ang experience natin is yung mga leaders doon, para bang sabi nila, kabisado nila na ang RA 9442 and other laws with regards persons with disability. I was just surprised that we still have these kinds of situations. So alam niyo yon, para bang they don't need it na daw, alam na daw nila, and yet eto kayo bumaba, Yeah. marami pa palang kulang. Pero Doc Gina, yan yung sinasabi nila, 'di ba? Yung Yeah. 9442. Pero na-mention ba nila yung sinabi kanina ni mention ni Al, no? Yung provision doon ng against verification. Kasi karamihan yung pagkaalam nila sa 9442 at sa Is just 10754 ay patungkol lang sa 20% discount. Percent, At sa yeah. 5% discount on the primary commodity, hindi yan nila dinidiscuss yung patungkol sa discrimination at verification. Actually, no, ang galing din nga ni Al kasi kabisado niya yun. Ako nile-lecture ko yun, yung 9442 kasi kami yung nagsimulan yan, no? Yeah. Noong nakipag-usap kami, no, sa Commission on Human Rights, pumunta kami sa Kongreso, nag-rally kami niyan, no, para ma-implement yung 9442 na yan. Pero ang kulang kasi, no, yung 20% lang yung pinag-usapan diyan at saka 5%. Hindi siya Yeah. nabigyan ng diin, no, yung violation ng anti-verification. No, actually sa mga magulang, yan yung sinasabi ko sa kanila, no? Dapat educate niyo yung sarili, alamin yung batas kasi ito yung magamit ninyo, no, pag tinatawag, ginagaya, no, ang actuation ng inyong anak. Kasi yung mga magulang parate, no, yung nakaranas yan, no, yung discrimination. Anyway, so ngayon Al, 'di ba? I think no, kung hindi na ako magkamali, 14 or 16 to 22 ata, no? Ang week, no, ng persons with intellectual disability at nabasa namin Al yung inyong tema, no, I think towards employment, no? So for this Al, no, may nakalinya na ba kayo ng mga activities, no, para ipagdiwang, no, ang linggo, no, para sa may intellectual disabilities? Tama, Sir Ranil. Ang National Intellectual Disability Week ay sineselebrate natin tuwing February 14 to 20. And So tama po. oo. And mahalaga yung sinasabi ninyo na kailangan meron tayong pinagtutuunan, ano? Tulad nung sinabi ko kanina, ang PAFID was more centered nung mga nakaraang taon dito sa NCR. So ang ginawa natin ngayon, Sir Ranil, is pinalawak natin, ginawa nating nationwide. Marami tayong ginawa na mga awareness program na magtutuon sa iba't ibang rehiyon. Kanina lamang yung Gensan, sa Gensan meron tayong mga elementary schools doon na nag-celebrate. Meron din yung sa Region 2, Region 3,
pupunta kami Actually, sa may, Rizal. may nakita ako na nag-celebrate I think Region 4A ba yun or Region 4B, no? Nakapost nila Teacher Al sa FB page. So sabi ko, wow, may celebration pala doon sa regions. Parang umaandar na, no, ang yung ginagawa na going through the different regions in the Philippines. Ang ano kasi dyan, Sir Ranil, ang PAFID usually sila ang nag-organize nung tinatawag na Camp Pag-ibig. Ano? It's a 3-day camp usually dito sa may Lamesa Dam. Yan talaga, Teacher Al, yung aking naalala pag sinabi na FAPID, yung Camp Pag-ibig. Usually dito yan sa either sa Quezon Memorial Circle or doon ito Yes. sa may La Mesa, di ba? Dito malapit na yan para dito yan banda. Kasi I think tinutulungan din yan ng pamahalaang lokal ng Quezon City. Tama po, tama, sir. Malaking tulong ang binibigay ng gobyerno sa Camp Pag-ibig, sa paggawa ng Camp Pag-ibig. Kaya lang po kasi, Sir Ranil, hindi lang naman dito sa Quezon City or NCR ang ating mga kapatid na may intellectual disabilities. Kaya nga po nung medyo nagahol na kami sa oras, kaya ang ginawa namin, instead of setting up a single activity, nag-tap kami ng mga regional coordinators so that we will create awareness first. Ano po? Pero yung mga activities na usually ginagawa sa Camp Pag-ibig, gagawin natin sa mga susunod na buwan. Para sa susunod, sa 2025, ang Camp Pag-ibig natin ay nationwide na, mas malawak, mas marami tayong magiging mga organizations na who would be collaborating with us, no? Kasi sa ibang mga tao kasi parang maliit na bagay ang ganito, pero para sa mga masasabi nating mga persons with intellectual disabilities, napakalaking bagay po ang mga ganitong activity. Maaalala nila yan habang buhay kahit minsan lang sila pumunta, no? So yun yung gusto natin ipa-experience sa kanila na part din sila. Sir Ranil, i-share ko lang sa iyo. Alam mo yung nung 1975, nung nilabas yung pinirmahan, yung proclamation na 1385, yung sa National Disability Week, kasabay nung December, ang United Nations nagkaroon ng General Assembly at nagbigay sila ng declaration na para sa mga karapatan ng ating mga kababayan na may kapansanan sa buong mundo. Pero nakalagay kasi doon na kahit na ano ang pinagmulan, kahit na gaano kaseryoso or kalalim yung disabilities ng tao, meron silang kaparehong human rights natin, no, na mga walang kapansanan, at dapat silang mamuhay ng decent life at as tulad natin na mga walang kapansanan. Hindi dapat sila na discriminate na hindi kami lang yung pwede nito dahil kaya namin. Hindi. Dapat bigyan natin din sila ng opportunity. So yun yung focus natin na kesa gawin natin lahat ng activities na ito na hindi sustainable, we want it sustainable by doing it slowly, raising awareness, tapos hanggang sa makakuha tayo ng mga partners, mga collaborative partners, so that it would become a sustainable activity para itong mga, tulad nung sinabi mo, kung halimbawang medyo maging senior citizen na rin ako, si Teacher Al, may mga susunod na magpapatuloy nitong mga ginagawa natin na activities para sa kanila. Yeah, Teacher Sa Al. ngayon, Teacher Al, sa ginagawa niyo ni Teacher Kim, no, may mga ilang chapter na, no, ang FAPID sa iba't ibang dako sa Pilipinas. Kamusta yung mga chapters na to? We just had it ngayong taon na to, Sir Ranil. Pero each region, meron kaming tinatawag na regional coordinators. In fact, sa mga regions na medyo malaki or medyo may mga masasabi natin na
malayong lugar, meron tayong multiple regional coordinators. Ang objective natin dito, boundaryless kasi sir ang ating pagka-region coordinator. Kapag halimbawa sa isang region, meron siyang kakilala doon sa kabilang region, i-endorse niya para kung sakali man na merong activity. Tinatanggal natin dito yung parang competition style, hindi. Tayo po ay nakikipagtulungan sa bawat region para ang objective is mapalawak yung awareness. So pagdating ngayon sir, hindi ko pa po masabi yung reach natin sa ngayon. Ngayon pa lang po tayo, inuunahan po muna namin ng awareness bago yung membership or yung pag-create ng actual chapters. Yeah, Karanil. Yeah. Karanil. Sige, go. Yes. Dugtungan ko lang yon. Yung bali ito ba ay gagawin on a monthly basis or just during the month of February? Yung Camp Pag-ibig? Under the proclamation, Doktora, Camp Pag-ibig is usually celebrated Sunday or the weekend closest to Valentine's. Ano po, kaya doon siya under the law. Pero isang malaking event ito para sa PAFID at sa mga may intellectual disabilities. Pero ang PAFID would be creating activities collaborating with the local government and private institutions na meron every month. In fact, meron na tayong nakalatag for March and April. Yung first quarter, meron na tayo kaagad. So, I'm sure marami pa once na magkaroon kami ng meeting ng regional coordinators kasi depende din yan sa lugar nila. Pero gusto natin gawin na on a monthly basis, meron tayong mga maliliit lang pero sustainable na mga activities, awareness drive, pero ipapabongga natin, pagdating ng February, para talagang mag-enjoy ang mga bata. Yes, tama po, Doktora. Ay, Karanil, isa na lang. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan na intellectual disability. Ano-ano po ba yung mga disability na kasama dito? Nako, Doktora, alam niyo po, ako po ay nasa educational part lamang. Yung sa clinical side, Doktora, hindi ko masyadong masagot. Pero ang alam ko, dahil sa mga napakinggan din natin at saka sa mga nababasa natin, meron yung halimbawa yung mga tinatawag na merong Fragile X or merong Down syndrome, usually commonly associated yung merong intellectual disabilities. So yung merong pero ang sa akin kasi pagdating dun sa clinical part, Doktora, I cannot really talk about it. I'm not an expert on that, no. So please, I apologize dun sa part na yon, Doktora. Okay, thank Kaya you. siguro next time, no, for an expert, no, to answer that, no, maybe we can again, no, invite, no, a developmental pediatrician to really explain and elucidate, no, what is intellectual impairment at ano yung mga nasa, no, kasama doon sa intellectual disabilities, no. Pero no, balikan ko, no, ako lang ganda ng plan nyo kasi I was once, no, the executive director of Autism Society Philippines, no. I think isa sa mga kilala, no, na samahan ng mga magulang ay ang Autism Society Philippines. So ang strategy talaga, we organize different chapters, no, in the different parts of the Philippines, no. At no, dahil is a parent support organization, ang mga magulang talaga ang kumikilos. No, so ang national office, no, ang nag-ayos, no, ang national advocacy ay dito sa national, pero napakahalaga, no, yung local advocacy na dapat, no, sila din ang manguna kasi para sa akin yung labanan, no, hindi dito sa sentro ang labanan talaga, no, ay doon sa mga malalayong lugar. And it's very challenging, no, kasi doon yung generally, no, yung resources ay kulang talaga.
lahat ng mga resources talaga ay kulang. So siguro maganda yung plano ninyo na mas doon, no, palakasin. At tama rin yung sinabi mo na erase muna yung awareness, and after that, no, yun na, no, ang unti-unting pag-organisa, no, ng mga chapters, no, ng PAFID, no. Pero sa ngayon, no, sa ngayon, no, ano pa yung ibang direksyon na tinitingnan, no, ng inyong samahan para matugunan yung mga pangailangan ng mga persons with intellectual disabilities? Meron tayong ginawa na partnership with the NCDA dahil gusto nating magkaroon ng hindi lamang nung awareness but yung tinatawag na capacity building. May magandang plano ang NCDA na ilalatag nila, hindi ko pa kasi pwedeng sabihin sa ngayon, ano, but meron silang maganda, I'm sure kaya NCDA is really busy collaborating with all other stakeholders kasi gusto nila na hindi lamang isang sektor kung hindi malawakan. Ang gusto nating ang goal natin ay ang bata ay or ang person with intellectual disability ay maaaring mamuhay kahit na wala na yung kanyang yung pamilya niya, yung nagpapalaki sa kanya. Isa sa dahil kami nga ay mga guro, Sir Ranil, kami ni Teacher Kim, and alongside other friends and partners, inaano namin yung tinatawag na teacher mentoring program. And the part ng awareness drive namin ay ang ituro sa mga guro na kung paano sasabihin sa magulang na kailangan nilang ipacheck yung anak nila, kung ano yung panong training na kailangan gawin para sa bata. Kasi alam nyo, Sir Ranil, sa pag-iikot namin sa mga public schools, sa mga private institutions, nahihirapan si teacher kasi nga merong intellectual disability yung bata, merong diagnosis, pero pinipilit pa rin niya na iparis yung bata sa kanyang mga classmate na walang kapansanan. So, mahihirapan yung bata, mahihirapan din si teacher. So pag uwi ni bata, mapapagalitan din ng nanay. So nagulo na, di po ba? Ang ano kasi natin dito is, ang issue ng bata ay issue ng pamilya. Ang issue ng pamilya ay issue ng lipunan. So paano natin tutugunan ito? Unti-unti, mag-start tayo sa pag-raise ng awareness, tuturuan natin yung magulang na tanggapin na yun ang pinakamahirap na part sa magulang, yung pagtanggap. At sa mga guro naman na hindi natin kailangan ipilit, no? Hindi natin kailangan ipilit yung isang bagay na mahihirapan yung bata dahil maraming skill ang pwede nating i-develop, hindi lamang yung cognitive part, no? Hindi lamang yung academic needs ng bata. Meron diyan kahit na sabihin natin na may intellectual disability pero marunong naman siya na let's say gumawa or manahe or tumulong sa pag-aani. So bakit hindi tayo dun mag-focus kaysa ipipilit natin sa kanya na gawin niya yung multiplication table, di po ba? So that is our part. Unti-unti, Sir Ranil, marami rin kami natututunan na mga pwede naming gawin from other organizations, sa aming mga kaibigan. Kaya hindi lamang ito limited sa amin, Sir Ranil. Doktora, maraming gustong tumulong and we are very open dun sa idea na yun kasi it takes, sabi nga nung isang di ba, it takes a community to raise a child. So, hindi kaya ng isang sektor lamang ito. So, kailangan po natin talaga tulung-tulungan. Yeah. Kumita tayo, Teacher Al, doon sa sa susunod. Sinabi mo kasi ng mga partners, no? Sino ang mga nagiging ka-partner, no, ng PAFID, no, whether government agencies or mga non-government organizations? Marami, Sir Ranil. Sa government,
pinakauna namin na nilapitan talaga is ang NCDA. And kung titingnan po natin, ang NCDA is the Secretariat of 13 very strong agencies. So, kumbaga, kung meron man tayong kailangan sa DSWD, sa DepEd, sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pwedeng si NCDA ang magdidirekta sa atin or tutulong sa atin tungkol diyan. Mayroon din tayong mga local government units, very close na to us dito yung Quezon City, yan dahil diyan din ginaganap dati yung mga activities ng PAFID. Of course, lumalabas na rin tayo sa NCR, nandiyan na rin ang Binangonan Rizal is very Teacher Al, lapitan mo yung LGU ng Las Piñas. Malakas doon si Doc Gina. Ay, syempre sir, alam mo sir, yung network is napakahalaga po talaga And ako po, hindi po ako mahihiya na lumapit sa kung kanino man para lang ma-reach natin yung goal natin. Hindi ako magdadalawang isip na sabihin ninyo na ito yung availability ng pupuntahan mo. I will find a time para to make sure na makapunta ako sa oras na yon para makausap sila, humingi ng tulong, Witness naman dumulog. ako, Doc Gina, masipag talaga to si Al. No, palagi yan kung saan lupalop nakakarating. Si Doc Gina, meron kang idagdag na tanong kay Al? Yun lang, itutuloy ko lang kasi kanina pinag-uusapan natin ng edukasyon sa children or persons with intellectual disability. Pag bumababa ba kayo sa mga LGUs or different areas, ini-introduce na po ba natin ng RA 11650? Ma'am, nung isa kami sa pinakatuwang-tuwa nung inilabas ito, I remember that was March 2022. Kaya lang, may mga provisions kasi doon na medyo magkakaroon ng kalituhan kung walang IRR. So, but meron din namang mga alam naman namin na kung titingnan natin ay tama ang gagawin, especially kapag halimbawa patungkol dun sa education, sa special education, kasi yan naman yung masasabi natin na linya namin. So, we are calling the attention of the local government. However, limited pa po ang magiging pwede naming magawa kasi nga po wala pa yung IRR. But dumudulog kami sa mga teachers. Kasi Doktora, isa sa pinaka nakakalungkot na part I'm really very passionate about is that persons with intellectual disabilities are often placed in a non-graded placement sa education. Ibig sabihin, hindi sila nagiging grade 1, grade 2, grade 3. And alam nyo, malungkot yun kasi hindi naman tayo naka-base dapat doon sa pamantayan natin sa mga walang kapansanan, It has to be different kasi nga ang basis natin is supposed to be the individualized education plan. Yan, nakapaloob yan doon sa RA 11650. Now, if you're basing something, the progress of the child under yung binigay na or dinevelop na IEP na inapprove ng magulang, dapat hindi tayo naglalagay sa non-graded placement kasi merong isang case, Doktora, 20, hindi ko na lang sasabihin kasi baka pag sinearch sa Google makita, 20-something years old yung bata. Pero because of RA 11650, ilalagay siya sa kailangan meron siyang grade placement. Hindi naman pa pwede na ang bata na 20 plus years old, isasama mo sa 5 years old. Ang laki-laki niya, kasama niya maliliit. At the same time, yung ibibigay natin sa kanya is hindi iba rin dun sa mga bata na 5 years old. So, individualized po dapat. Marami pa ring misconception kahit na nandyan na yung batas, especially now na hindi pa nailalabas yung IRR, nagkakaroon pa rin ng kalituhan. And yes, Doktora. So we don't want to add on it by giving something or saying something na hindi pa nailalagay dun sa IRR. Pero yung mga provisions na alam natin na tama dahil ito ay under the
like halimbawa yung mga galing sa children's right, no, yung C9 ng Philippines na sa United Nations, yun isinusulong natin. Ang number one dyan is yung welfare ng child. Hindi kailangan ng IRR pagdating sa welfare ng child, ano? Napaka-simple, napaka-basic yung kataga na yon, welfare of the child. So if you need if we need IRR for the 11,650, yes, but if we're going to look for the welfare of the child, I'm sure may magagawa si teacher or yung mga nakapaligid dun sa bata para sa kanya. Mismo. Silang Teacher Al, Karamihan. no? Dapat kasi mag-develop din yung mga teachers natin, no, ng tinatawag natin na critical thinking, no, critical Yes. analysis, no. Base kanina sa iyong halimbawa, 'di ba? Siguro hindi naman talaga uso, no, yung common sense, no? Imagine, no, 5 taon na isama siya sa 7 taon pero 20-year-old na siya, 'di ba? Parang ang laki-laki niya na. So, sa mga ganong bagay, no, baka gamitin din natin, no, yung ating common sense, no. Anyway, pero kung balik tayo, no, sa 11,650, no, malungkot lang, no, na hanggang ngayon wala pa rin siyang implementing rules and regulation. At sa kaalaman, no, ng ating mga viewers ngayon, no, 4 na araw noong itong lang. linggo, Itong linggo anong po, nakaraang Karolyn. linggo, 4 na araw sila nag-workshop, no, para Yeah, ayusin yung direction ng 11,650. Hopefully, no, sana 3 months ma-approve na yung IIR kasi matagal niya yan, no, ipinangako, no, ng ating Department of Education na sila yung lead, no, sa pag-formulate ng implementing rules and regulation. Pero, no, Teacher Al, Doc Gina, medyo maganda yung ating diskusyon, no. Kaso lang, no, medyo kulang tayo sa panahon, no. Kaya siguro Teacher Al, no, imbitahin mo na yung ating mga viewers. Ano ba yung mga activities ninyo, no, para makapag-join sila, no, hindi lang sa buwan na ito, kundi sa iba pa darating na mga buwan, no, na activities ng PAFID. Maraming salamat, Sir Renil, Doktora. Alam nyo, yung platform po ninyo ay isang magandang way to reach yung mga pamilya na mga may intellectual disabilities. And hindi lang naman po nanggagaling sa amin ang mga pwedeng gawin. Ano po, kadalasan sa ating mga consultation, doon natin nalalaman kung ano yung need ng bawat pamilya. Ano yung activities na maaaring makakapagbigay saya dito sa ating mga kababayan na may intellectual disabilities. So inaanyayahan ko po kayo, ang PAFID po or Philippine Association for Intellectual Disabilities ay open na kumuha, tumanggap ng membership and at the same time na mga panukala, ano yung mga suggestions ninyo, ano yung mga gusto nyong iparating, kung kayo man ay nasa malayong lugar at hindi makakapunta sa NCDA or ano man yung gusto nyong idulog na tulong na pwede naming maibigay, gagawan po natin ng paraan yan. Andyan din naman yung saan pala nila makontak yung PAFID, no? Meron ba kayong telephone number? Meron ba kayong Facebook page, yung kanilang mga recommendation, yung mga issues and concerns nila, no, maipadala nila sa inyo? Tama, Sir Renil. Sa ngayon po, pwede nyo po kaming ma-reach sa Philippine Association for Intellectual Disability. Yung po yung Facebook page. Pag na-search nyo po, makikita nyo po yung green na logo tapos may nakalagay po doon PAFID. Sa ngayon po, hindi pa muna po kami nagbibigay ng telephone number, Sir Renil, dahil ang gusto muna po natin ay magkaroon muna tayo ng awareness. Pero pwede po silang mag-message, no, doon sa Facebook page natin. Meron pong mga nagbabasa niyan, nakakasagot naman po kami usually within the day. At kung ano pa man po yung gusto nilang suggestion or may gusto silang sabihin o iparating sa amin o kanino man, ipaabot. Pwede po doon sa Facebook page po ng PAFID.
Ayan. Okay, sige. Yan. Okay, so nandyan, no? Nandyan, ginawa ng aming technical support, no? Ng slide na yan, Teacher Al, no? Thank you Sige. very much. Thank you Ah, very much, sir, for this. yeah, JM, no? Ano ba yung ating mga announcement? May mga announcement ba tayo, no? Na gusto natin ipaalam sa ating mga viewers, JM? Eto, Karaniel, ako ang magsasabi ng isa. May mga Okay, sige, Doc Gina. disability. Yeah, may mga disability related na issue at topics pa ba kayo na gusto nyong pag-usapan? Makipag-ugnayan lamang po sa Inclunasyon. Meron din po tayong Facebook page at pwede rin po kayong mag-message doon. Dahil dito ay laging may inclusion sa Inclunasyon. O, di ba? Ang ganda ng ano tawag dyan, yung rhyme. Also, yes, JM, yung ating mga sponsors. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan, Karaniel, kulang talaga ang isang oras. Napaka-exciting ng ating topic ngayong hapon na to. Yeah. Mga ka-inclunasyon, no, we are proud, no, ang Norfield na binigyan kami ng parangal, no, ng Wow! PhilHealth Philippines, no, dahil sa pagtulong ng Norfield, no, sa PhilHealth, no, patungkol sa PhilHealth Z Benefit Package for children with disabilities. Kaya noong February 14, no, Valentine's Day mismo, no, kasama yung ibang mga international agencies, no, mga business corporation, no, binigyan tayo, no, ng parangal. So hindi lang ito para sa Norfield, kundi para sa sektor din, no, ng persons with disabilities. At huwag nating kalimutan, no, sa mga JM, sa mga interesado, no, na sumama, no, sa inclunasyon, no. Tumatanggap ngayon ang inclunasyon ng mga interns or on the job trainees, no, para mahasa ang inyong kasanayan. Hindi lang mahasa, kundi makatulong pa kayo, no, sa sektor ng may kapansanan. Pero bago tayo talaga, no, matapos ang ating episode sa ngayon, no, Teacher Al, ano yung pinakahuling mensahe mo, no, sa ating tagapakinig, sa ating gobyerno at sa iba pa, no, na mga nakikinig, no, sa inclunasyon? Maraming salamat, Sir Anil, sa pagkakataon. Thank you, Doktora, for having me. Inclunasyon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sa mga nakikinig, lalo na sa mga magulang, ang tinatawag po na acceptance or pagtanggap, lalo na kung nakikitaan natin ng mga pag-alala sa ating mga bata habang maaga pa, ay makabubuti para sa kanila, para mabigyan sila ng tinatawag na early intervention. Ano po? So please, let us try to accept these children are gifts, no? Biniles tayo ng Panginoon sa mga batang ito, hindi sila parusa, no? So tanggapin natin sila na wag nating isipin na sila ay iba.
dahil ito ay galing sa Diyos, no? Sa mga guro, sana naman bigyan natin ng opportunities. Maraming opportunities ang ating mga may intellectual disabilities kahit na po medyo may edad na sila. Bigyan natin ng pag-unawa at tiyaga, no, sa pagtuturo. Huwag nating ipilit yung mga hindi dapat. Ang gawin natin ay hanapan natin kung ano yung sa tingin natin na makakatulong sa kanilang kinabukasan, no, kapag sila na lamang at wala na ang kanilang mga pamilya. And of course, to the private sector, I hope that we will always collaborate with organizations na nakatuon sa mga persons with intellectual disabilities and sa kahit na ano pa po yung kanilang disabilities, maganda na ibahagi natin kung ano man po yung meron tayo dahil hindi naman po lahat ay kaya nilang tugunan yung kanilang pangangailangan. And of course, to the government, sana magkaroon tayo ng tunay na implementasyon. Marami tayong mga polisiya na nakalatag, maraming mga magagandang batas. Tulad mo nung mga napag-usapan natin kanina ni Doktora at saka ni Sir Ranil, ang dami na tayong mga naka-imprenta, no, napatupad na mga batas. Ngunit yung implementasyon lamang ang parang merong pagkukulang. So sana mabigyan natin ng pansin ito, mapagtuunan natin para magiging maganda naman yung kinabukasan ng ating mga kababayan na merong intellectual na disabilities. Maraming salamat pong muli, Inklusyon. Ako po ay napakasaya sa pagbibigay ninyo ng pagpapahalaga sa linggong ito. Salamat. Thank you very much, Sir Ranil, Doktora, sa inyong oras at pagbigay po ninyo ng pagpapahalaga hindi lamang po sa akin, kung hindi po sa aming organization, ang Philippine Association for Intellectual Disabilities. Thank you. Maraming salamat, Teacher Al, no, sa pagpatuloy natin ng pagdiriwang ng buwan ng mga puso. Dito sa Inklusyon, iba-iba ang pinag-uusapan. Pero tayong lahat, no, ay nagkakaisa na tayo sa puso natin, dama-dama natin, no, ang pag-ibig sa bawat isa. Ang pag-ibig sa mga bata, sa mga taong may kapansanan. Dahil dito sa Inklusyon, kami ay nagmamahal sa lahat na walang diskriminasyon. Sa Inklusyon, now na. Yes, thank you.